Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At napanood nyo naman siguro ang nangyari dito sa viral video na sinabi ni Mayor Tugigaraw Mayor Tingke sa kanyang opinion sa base sa kanyang sinabi doon sa kanyang Facebook page na ang gaya nga ng nakita ni dito sa screen mga ka-plastic ay yung mga gamit ninyo ay napapalitan, yung animals napapalitan. Ang buhay ng tao ay isa lang, hindi napapalitan. So may mga netizens na nagalit at nag-react sa mga sinabi niya sa mismong live niya that time. Ito yung kasagsagan ng bagyong Uwan mga ka-plastic. I don't know kung bagyong Uwan o ay bagyong Tino na to. Pero dumepensa naman nito. Isang vlogger na yung animal vlogger na si Celeste Sapanta na The Pinoy Dogs Whisperer mga ka-plastic. So ang sabi pa nga niya dito kung naririnig niya ba ang sarili niya sa mga pinagsasasabi niya. So most probably kasi parang hindi niya pinapahalagaan o binabalyod ang mga nabubuhay na nilalang sa paligid niya. So mas mahalaga pa rin pala ang buhay ng tao kaysa sa buhay ng hayop. Mga ka-plastic. Ang hayop, di man nagsasalita yan, marunong din yan sa emosyon. Iba't ibang klaseng emosyon. At naiintindihan din ng mga hayop ang mga ibig sabihin ng mga tao, mga ka-plastic. So ganito kasi yung sinabi niya na ikinagalit ng mga netizens. So ayun, parang nawala yata yung video kasi content not available. So hanap tayo ng video. Wait lang Yo, ito na po yung video mga ka-plastic. Yung gamit ninyo, mapapalitan. Yung animals, mapapalitan. Ang buhay ng tao, isa lang. Hindi mapapalitan. Alam mo na minsan ay kayo sa baha. Hindi lang ho ito baha ngayon may hangin, may ulan. Malakas ang ulan, malakas ang hangin. So kailangan nung umalis kayo before pa tumama yung landfall talaga ng bagyo na mas malakas pa, no? So wag nyo mamayang sisisihin ng mga barangay captains niyo, wag nyo sisisihin yung mga hindi makaka-rescue ng gabi kasi hindi lang Tuguegarao City ang tatamaan, buong Pilipinas buong Pilipinas po. So, for each, yung diameter niya times 2, sobra pong laki. Ani kaya nakagyan yari magiraw tani kami sangaw. Baka ini-expect nyo, madami namang pulis. Hindi ho, pag sabay-sabay lahat ng areas ng baha, hangin at ulan, yun pong iilan lang na mga pulis, BFP, Coast Guard, hati-hati rin po ang puwersa niyan. Pati po ang mga barangay officials. Hindi ho natin kayang pagsabay-sabayin lahat na i-rescue sabay-sabay. So ngayon pa lang po, nakikita nyo ang lakas ng ulan, hindi pa po naglalandfall yan. Wala pa po sa atin ganito na kalakas ang ulan. So please, evacuate. So ano sa tingin mo ang most valuable, not mas valuable pala na bagay o isang nilalang na parang ang tingin mo sa mga hayop ay parang laruan? Ganun ba yun mga ka-plastic? Ha? Sabi nga ni Albert Sakaramid, animals only have one life too. Please don't treat them as a tangible object that cannot be replaced. They have feelings, they care, and they live just like us. Kahit sabihin mong hindi sila nakakapagsalita, ay may mga emosyon yun mga ka-plastic. Meron sila kakayanan na masaktan at meron silang kakayanan na ingatan ng kanilang sarili.
Yun nga lang, ang pangit lang doon ay nasa kulungan sila ng kanilang mga pinaglalagakan. Kaya there is no choice na malunod sila sa kabahaan. At parang nagiging makasarili ka naman, Mayor Tugigaraw Tingke, na mas iniisip mo pala yung tao. Kasi parang ang labas ng pananalita mo, nangungonsumisyon ka. Nangungonsumisyon ka dahil pasaway yung mga tao, ayaw nilang umalis sa bahay nila dahil nagbabaha na. Parang ang gusto mong mangyari, makisama agad sa'yo mga tao dyan sa lugar ninyo. At wala ka nang pakialam kung masira man ng kanilang kagamitan o mamatayan sila ng hayop. Diba, mga kaplastik? That's illogically na sinabi mo yan sa mga tao. Diba? Sabi nga ni Leti, yung animals namin parte ng buhay namin yan. Hindi napapalitan. Imagine mo kung meron kang alagang hayop na kakaiba kumilos. O mas matalino pa sa yung mga alaga mo. Tapos mamamatay lang ng dahil sa baha. Dahil sasabihin ng mayor mo, pabayaan mo lang yan dahil walang value naman yan. Diba? Parang iniisip niya yung pusa kasi siya mambuhay. Kaya okay lang na mamatay yung pusa kasi mabubuhay naman uli in the next day. Diba? Buhay din yung mga hayop. Bakit yung si Noah niligtas niya lahat ng mga hayop? Bakit hindi rin natin iligtas sa mga alaga natin or stray animals na gusto rin nilang mabuhay? That's the truth. Kahit nga lang yung mamatayan ka ng alagang baboy, malaking kasakitan yun dahil pinuhunan mo po ng malaking pera yon para lang lumago. 'Di ba? Tapos aanurin lang ng baha yung alaga mong baboy. So panoorin natin yung video na yun. Kung gaano nila napanghinayangan yung mga ganung bagay. Sa pamamagitan ng content ni The Dog Whisperer. Huwag nang matigas ang Yan, panoorin nyo ito. Nakikiusap ako. Yung gamit ninyo, papapalitan. Yung animals, mapapalitan. Ha? Yun? Ang buhay ng tao, Yung animals? hindi Mapapalitan? Ganon lang kasimple ang usapin dito. Madaling sabihin na lumikas na kayo, mapapalitan naman yan. Sino magpapalit? Ikaw mismo, Mayor? Nakita mo na ba ang hinagpis ng isang lalaki nung namatayan siya ng kalabaw? Yung iyak ng babae na nalulunod na ang mga baboy niya. Hindi mo alam na importante para sa amin ang mga hayop na ito. Kaya please lang, huwag niyong sabihin na matigas ang ulo nila. Kasi minsan, hindi ulo yung matigas. Matigas yung puso nila dahil pinaglalaban nila yung mga pinaghirapan nila. At alam nilang, yun na lang ang meron sila. These are voiceless, helpless animals that you are asking the owners to leave behind. Walang ibang magsasalba sa kanila kundi yung mga taong nagmamahal sa mga animals na sinasabi mo. The biggest question is, siguro naman kayang bayaran ni Mayor yan eh. Kayang bayaran ni Mayor Tingke yung mga kabuhayan ng mga Pilipino dyan sa Tugigaraw. Kaya niya nasabi yun dahil para matanggalan siya ng konsensya eh. Kasi matigas ang ulo ng mga tao ay umalis sa mga kanilang bahay. So parang nagiging konsensya pa niya sa sarili niya yun. Cargo de konsensya. Na ba't ang pasaway ninyo? Ayaw niyong umalis sa bahay ninyo. Hayaan nyo na lang yung mga ari-arian ninyo, mga hayop ninyo, mapapalitan naman yan eh. Ganun kasi yung expression niya sa mga kababayan niya sa Tugigaraw. Na parang pinalalabas niya, napakapasaway naman na itong mga taong to. Sipin mo, nagsasabi na nga ako ng anunsyo na magtataas na ng baha sa lugar natin. At binabagyo na tayo, ayaw nyo pa mag-evacuate. Hayaan nyo na lang po yung mga alaga ninyo dyan. Ang importante kayo buhay. At hindi ko kayo cargo de konsensya kapag namatayan kayo dyan. Diba? Parang ganun yung katwiran ng mayor nilang pulpol dyan sa Tugigaraw.
Siraulo yan eh, mga ganyang mayor eh. Siguro wala ng budget sa flood control, kaya ganyan magsalita. Diba? Ganun lang naman yun, mga kaplastik eh. Kala mo yung mga ganyan salitaan, kala mo parang gina-justified nila yung pagiging victim blamer nila. Na wag nyo akong sisisihin kapag may nangyari sa inyo. Dahil una pa lang sinabihan ko na kayo na lumikas kayo sa mga kanilang bahay. At hayaan ninyo yung mga alaga nyong hayop dyan. Diba? Ano yan? May diskriminasyon? Diba? Madaling palitan. Kung totoong leader ka, marunong ka dapat makiramdam. Marunong kang unawa. Dapat marunong kang magmalasakit sa mga tao o sa mga hayop na kinasasagupan mo. Siguro kaya nasasabi mo yan kasi ikaw ay nakatira sa isang lugar na safe at komportable. Tama. Kung nga sila saldi ko ewan ko sino ba yung dalawang congressman yata yun na kasagsagan ng bagyo, nagbakasyon sa ibang bansa. Dahil ang dahilan daw nila, mayroon daw silang lakad. Pero sangka, tumakas na yun. Dahil alam niyang magbabagyo sa Cebu. Diba? Kasi hindi niya kasi naiintindihan. Ganito kasi ang ekspresyon ng isang taong hindi niya maintindihan yung nangyayari ng mga ordinaryong Pilipino Parang naalala ko tuloy yung tarantadong bisor ng Santa Lucia Department Store Hindi niya naiintindihan yung mga sitwasyon ng mga tauhan nilang promodizer dyan. Kaya kung husga-husgahan niya yung mga promodizer dyan, parang masamang tao. Kasi parang nilologic nila na napakasimple na nga lang ng trabaho nyo dyan Magbabantay ka lang naman ng mga paninda mo at magbebenta. Tapos hindi mo pa kayang ibenta, hindi ka makakota. Hindi niya maintindihan na mahirap magbenta dahil mahina ang flow ng tao. Walang konsiderasyon. Dahil alam mo naman mga bisor dyan sa Santa Lucia Department Store, bully yan Pero wag ka, mga taong yan, mga tolonggis din yan Gumagawa rin ng kalokohan dyan. Saan ka makakakita naka-on duty, nagpo-food trip sa loob ng opisina. Nagpapabili pa sa katiwala nilang janitor ng paper plate tsaka ng fork and spoon. Tapos magpo-food trip ng pansitan. Tapos may cake pa sa loob. Diba wasting time yon on duty, kumakain kayo sa loob. Tapos may makikita ka one time may bumibisitang ibang tao doon na hindi naman otorisadong empleyado ng Santa Lucia, pinapapasok nila sa opisina nila. Ganyan na mga ugali ng mga tarantadong nila lang. Tapos pag ginawa naman ng mga empleyado nila, same thing. Pagagalitan nila kasi bawal daw, sa policy daw. Pero sila ginagawa nila. Yung policy na pinalawig nila, yung policy na pinatibay nila, yung which is pinatupad nila, sila rin ang bumabalik. Diba? Ganyan ang mentalidad ng mayor na Tugigaraw, mga kaplastik. Na hindi nila kinokonsidera yung mga sitwasyon nangyayari dyan sa kanilang lugar. Na hindi lahat ng tao masasabi mo matigas ang ulo. Kaya lang naman nila ginagawa mga bagay na ayaw nilang lumikas sa bahay nila dahil may mga binabantayan din silang alaga. Na which is yun lang yung kanilang kabuhayan at yun ang natitira nilang pag-asa. Hindi ka ba nahahabag may napapanood kang video, umiiyak yung babae habang binibidyoan niya yung alaga niyang baboy na nilulunod na ng matinding baha? Dahil wala siyang magawa, di niya alam kung saan niya ilalagay yung alaga niyang baboy dahil sa lahat ng paligid ng bahay nila, apaw na ng baha Diba? Hindi kagaya ng mga kababayan natin na hirap na para lang mabuhay
tapos mawawala pa sa kanila. Paano nga naman nila ito iiwan? Sa disaster risk management pa lang at evacuation plans, hindi na sapat. Anong madalas na ginagawa ng gobyerno? Pinibigyan nyo ng 5 kilong bigas, 5 delata, 5,000 piso. Paano na ang mga kababayan natin pagbalik nila sa bahay nila? Bahala na lang na nawala, namatay yung mga hayop na alaga nila. Hindi kasi lahat may pera o sasakyan para makalikas agad. Hindi lahat ng tao ay may matutuluyan, lalo na't may mga kasama silang hayop. Payag ba kayo sa evacuation sites ninyo na merong mga aso, pusa, kambing, manok, baboy, baka, kalabaw? Hindi namin kailangan ng heartless leaders, mga walang compassion, walang empathy. Ang tunay na leader ay hindi nang iinsulto, hindi nang mamata, hindi tone deaf, hindi nang gagaslight ng mga biktima ng kalamidad. Ang tunay na leader ay gumagabay. Diba? Konsiderasyon lang, mga kaplastik. Kung nga yung mga ginagawa nilang evacuation center, parang ginawa rin nilang hayop yung mga tao dun Biruin mo, lalagyan lang nila ng parang manipis na trapal lang yung tent nila. Na hindi nga nakakatulong na magpatanggal ng ginaw doon. Diba? Tapos bibigyan nyo lang ng kapirasong ayuda kumpara naman doon sa nawalang negosyo nila. Diba? Ibigyan ka lang ng bigas na pinagwalisan lang sa warehouse, 5 kilo. Dilata na may kalawang. Tapos bibigyan ka ng ayuda na 2,000, pahirapan pa. Dahil nagdududa pa kung talagang taga doon ka o lihitimo kang dapat manggap ng ayuda dahil baka naman mayamang ka naman, ba't kailangan ka pang bigyan ng ayuda? Diba ganun yung mga ugali ng mga tarantadong local government Di nila naisip yun. Tsaka hindi namin kasalanan na magkaroon ng baha sa lugar. Diba? Kung pinalawig ninyo yung flood control project noon pa lang, hindi na sana tayo nagkakaganito na taon-taon lagi tayo namomroblema kung saan natin i-evacuate yung mga taong naninirahan sa lugar ninyo. Kung ang mga flood control project lang ay napatupad ninyo ng maayos at hindi ninanakaw yung mga budget, kung saan naman lang yung mga perang nilustay ng mga DPWH ay napunta sa tama at hindi substandard yung mga ginagawa ninyong facility. Hindi sana tayo nagkakaganito, mga kaplastik. Hindi ba tayo nahihiya sa flood control ng Amerika, Japan, Singapore, sa ibang bansa, sa Australia? Di ba tayo nahihiya? Wala silang problema sa baha. Kung mabahaan man sila, hindi na ganun kalalim. Hindi ba kayo nahihiya? Tapos nababasa nila sa social media tsaka napapanood nila sa kanilang mga telebisyon yung nangyayaring anomalya sa flood control na dapat kayo ang nagsusolusyon. Tapos isisihin mo yung mga maliliit na tao kung bakit pasaway kami. Ayaw namin lumikas sa kanilang mga bahay. Kayo ang may kasalanan dahil yung flood control project na ginawa ninyo, saan napunta yung pera? Nandun sa mga anak ninyo, ngani, nagpapakasaya sa ibang bansa, pero iinom ka lang ng alak worth 2.7 million lang. Tapos sasabihin pa ng anak niya na unlimited withdrawal ATM. O, di ba? Sarap ng buhay ninyo, mga hayop kayo. Tapos sisisihin ninyo yung maliliit na tao sa lugar ninyo na kayo rin ang may gawa kung bakit lumala ang baha sa Pilipinas. Kung inuna ninyong gumamit ng utak at nagkaroon kayo ng konsensya, ginawa ninyo yung flood control project sa lugar ninyo, baka malamang hindi nyo na sinasabi ang salitang mag-evacuate kayo sa mga bahay ninyo. Huwag kayo magsiyalisan kayo dun. Disin sana hindi ganun ang nangyayari, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing
Ang mga plastic ay matagal mabalok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambit, commentary video ng video live stream. Signing out. All right. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.